So how was your life before V-Mobile? Ano yung background mo? Actually, yung buhay ko before, without V-Mobile, sobrang minsan pag kinukwento ko parang mahirap paniwalaan eh. Kasi before, I was, nag-work lang ako as a pedicab driver. Actually, nakapag-aral din ako. Nung high school ako, nag-start yun ng third year high school. Hanggang tumutong ako hanggang first year, nakakapag-wheeler pa rin ako. Kasi hindi naman ako galing rin sa medyo mayaman na pamilya. Kumbaga sobra talagang, kung may mahirap, medyo sobrang hirap lang talaga. Before kasi nag-work ako sa SM, nung college na ako, hindi kasi ako natapos. So sa kahirapan ng buhay, na-invite ako personally talaga, hindi naman sinabing V-Mobile. Ang sabi sa akin, birthday party. Nakakatuwa actually kasi pumunta ako, hindi ko alam na negosyo. Ang alam ko, birthday party. Pagdating ko doon, walang birthday. So presentation siya kaagad. So ayun, habang nakikinig ako, una, okay lang, pero habang tumatagal, lalo na nagpapakita na sila ng cheque, hindi naman sa mukha akong pera, sabi ko, gusto ko ng perang ganun kalaki. Hindi coincidence lahat. Sabi ko, kung papalagpasin ko pa to, baka next time hindi na ako matukulit. Nung nag-start ako sa V-Mobile, sobrang hirap talaga eh. Actually, kung kakausapin mo lahat ng mga top earners or millionaires club, mahirap talaga. Kaya siya nagiging mahirap for me, yung mindset ko kasi. Kumbaga, ako hindi naman ako pinanganak na may pera. Yung mindset ko kasi is, hindi ako negosyante. Isa lang akong simpleng tao na nangarap. Yung buhay ko before, talagang malayo sa ngayon. Kasi dati, walang nagbibigay ng pera. Kumbaga, self-supportive talaga ako. Kaya doon ako nakapag-start talaga na from high school hanggang college, nag-wheeler pa rin ako. Dati yung buhay ko as a pedicab driver, nag-wheeler, hindi na naman paniwalaan. Lalo nang pumasok kong V-Mobile. Ang pinakamasakit ngayon, ito yung nangyayari sa akin na right now, kumikita, nagkakotse, hindi rin naman nila mapaniwalaan kung ano yung story ko before. Ako yung pinaka-reward ko, siguro yung mga kaibigan ko nandito right now. Kasi sobrang, kung wala sila, hindi sila nagtiwala sa akin, wala rin naman ako ngayon. May dumating ang time kasi walang office sa Pampanga, pumunta akong Manila, walang may alam, walang may alam sa paano ako nag-start. Dumating ang time na wala akong masakay na bus, walang sasakyan. Nakatulog ako sa bus station, Victory Liner. Tapos, doon ko naisip na sabi ko, ang hirap pala ng ginagawa ko. Actually, tao lang mararamdaman mo rin pala yung hirap. Pero nung time na yon, sabi ko sa sarili ko, isa lang itong pagsubok. Ba't di ko nakakalimutan yun kasi nung time na natutulog ako doon sa bus station na yun, iniisip ko kung kaya ba talaga. Pero hindi ako sumuko. Huwag ka lang mag-inspire ng tao. Kasi kaka-inspire mo, nag-e-expire din kasi yun eh. Okay, kasi inspire ng tao, ganito yung nangyari sa akin, ito yung napili ko. Pero hindi mo naman natuturuan kung paano talagang ginagawa niya. For me, siguro, best tip, maging totoo ka sa kausap mo, maging totoo ka sa sarili mo. Hi, ako si Ingal Galilong, undergraduate, dating walang-wala, napagdaanan nag-wheeler dati, ngayon, millionaires na.